hangar ng DOTC, Philippine Coast Guard. Ito yung liliparin ng Philippine Coast Guard kasama ang bitag para makita yung lawak ng Laguna Lake. Meron kasing hakbang na gagawin ng gobyerno, particular ng DNR at saka yung Laguna Lake Authority. For about 3 months, magkakaroon daw ng self-dismantling ng mga fish pen and fish cages dito sa Laguna Lake na nagiging problema ata ngayon. So, ang gagawin ng bitag sa tulong ng Philippine Coast Guard to DOTC, gagawin yung aerial surveillance para makita yung lawak ng lake and the shorelines ng mga nag-occupy ng mga illegal fish pen dyan, fish cages. So, para makita at mapasadahan yan. So, we're just waiting for the chopper to start. Ito ang isinagawang aerial surveillance ng bitag kasama ang Philippine Coast Guard. Makikita ang maitim at maruming tubig ng Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig ay daluyan ng mga estero, creek at mga kanal mula sa mga naglalakihang pabrika na nagtatapo ng kanilang mga kemikal at basura. Ang labasan ng Ilog Pasig ay Laguna Lake na nagmistulang isang malaking septic tank. Mula sa itaas, tanaw agad ang mga naglalakihan at naglalawakang illegal na fish pen na target daw ngayon ng DENR o Department of Environment and Natural Resources at LLDA o Laguna Lake Development Authority. Makikita kung anong lawak ng Laguna Lake, halos ganun din ang lawak ng mga nagkalat na fish pen. Kamakailan, nagpalabas ng pahayag sa media ang DENR at LLDA. Binibigyan daw nila ng 90 araw o 3 buwan na voluntaryong ipinasisira ang mga naglalakihang fish pen sa Laguna Lake sa mismong mga nagmamay-ari nito. At sa loob ng 3 buwan, kinakailangan daw anihin ang mga isda sa loob ng mga nasabing fish pen. Itinuturo ng DENR at LLDA ang sisi sa mga naglalakihang fish pen na umuuko pa ngayon sa Laguna Lake na isa sa mga dahilan sa pagkapinsala ng lawa. Mistulang papogi lang sa media at hindi kapanipaniwala ang pahayag na ito ng DENR at LLDA. Samantalang sila naman ang nagbibigay ng permit sa mga nagmamay-ari ng fish pen. Isa sa mga dalubhasang hindi naniniwala sa sinseridad ng DENR at LLDA ay si Steve. Pumayag siyang magsalita sa kondisyong itago namin ang kanyang pagkakakilanlan. Alin doon yung mga fish pen at alin doon yung mga fish cages? Yung malalaki, I think, ano yun? Fish pen yun. Yung mga malalaki? Yung malalaki, malalawak na sa lawa. Yun ang mga fish pen. Halos walang fish cage. In fact, kung may fish cage, yung maliliit lang na parang taklan. Yun yung siguro sinasabi nilang fish cage. Ayon kay Steve, hindi na uubra mga fish cages sa Laguna Lake di tulad ng Taal Lake. Tingin ko, yung problema doon lies yung dami ng fish pen, hindi fish cage. Ang lake ng Taal, malalim. 300 meters nga. In fact, hindi nyo mabababa yung ilalim ng Taal Lake. Ang Laguna Lake is only 7 meters. So, yun ang problema. Kaya't ang labanan sa Laguna Lake, palakihan at palawakan ng mga fish pens sa laot na. Samantalang ang mga fish cages ay sa mabababaw na bahagi at sa gilid lamang ng lawa nakapwesto. Dagdag pa ni Steve, hindi mga ordinaryong individual ang mga nagmamay-ari ng mga naglalakihang fish pen na ito dahil madami din kong ex-military na fish pen at marami din kong politiko, maraming malalaking tao na nasa dyan sa Laguna. Minsan it is a factor, investment.
hindi maliit na investment, malaking investment siya. Milyon yan, binibilang mo. At Kung pagmamasdan ang kabuuan ng mga strukturang ito ay mukhang tahimik at payapa, subalit mag-ingat. lahat yan nagbabantay dyan. Nakikita mo naman yung mga kubo sa bawat corner ng fish pen. May kubo yan. Armado ang tao dyan. Armado yan. Oo. It's fully armed talaga. At saka may mga patrol sila na speedboat na may machine gun talaga. May kaya nga talaga. May kaya talaga. At 30 ng Mayo, binaybay ng bitag ang lawa ng Laguna sa may bahaging Binangonan, Rizal. Makikita siksikan at tabi-tabi na ang mga fish pen sa lawang ito. Halos 2 maliit na bangka lamang ang magkasyang dumaan dito. Tiempo namang nakausap namin ang isa sa mga maliit daw na fish pen operator. Madumi ngayon ang Laguna. Ba't hindi nila na-maintain kung yun ang sinasabi mo? Yun ang sinasabi ko, isa yun. Wala ako nakikita ang ginagawa solusyon. So wala kayong... So sa makatuwid, kung tumagal pa ng 5 taon, baka lumala ang problema. Sigurado po yun. Sa akin sana, kami mga fish pan na kahit na maliliit o yung malalaki, magkaroon ng project para gumanda. Mapalinis sana. Yung magtulungan ngayon, alam niyo naman dito sa takbo ng gobyerno natin, no? Yung kumbaga, yung sinseridad ang kailangan. Kung ang prinsipyo mo talagang katotohanan, siguro may makikita ang tao. Dapat magbigay sila ng seminar sa amin na kung ano yung tamang ipapakain sa mga fish pan natin. At the same time, para hindi madumumi ang Laguna rin. Kasi kami naman, hindi kami pwedeng hindi sumunod sa rules ng mga dahil kasi kami din ang magiging epekto. Ngayon, paano namin malalaman kung wala naman silang binibigay na ini-implement na batas? Kinabukasan, binisita ng bitag ang tanggapan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4 Director Rosa Macas. May ibang solusyong nakikita ang BIFAR sa Laguna Lake at ito ay ang pagko-culture ng mga ornamental fish at ulang. Advocacy namin ngayon is yung shift from traditional species to high value. Yeah. So, the fact that ornamentals, so yung mga trials namin ngayon which are very promising is the culture of ulang. We would like to showcase how that would perform economically. So that when fish pen operators would look into the economic viability of the project, that is one way of advocating that they shift. This can earn you more. Even no feeds dahil maliliit lang sila. Nang tanungin siya ng bitag kung ano ang klaseng teknolohiya o estilo ng pamamahala ng mga nagmamayaring fish pen sa Laguna Lake, nasa LLDA daw ang mga datos dahil advocacy lang ang BIFAR. Nabanggit din na Rosa ang pag-aaral ng BIFAR sa Taal Lake. Hinggil ito sa nangyaring pinakamalaking fish kill nung nakaraang taon na pwede maging batayan para sa Laguna Lake. Just like what happened in Taal Lake, we were conducting researches, we disseminated the research results, we were able to convince farmers that they should do this and not do that because of the research findings that they believe, only to find out later that the regulating body continued to grant permits. Nangyari yung the biggest fish kill so far in Taal Lake in 2005. Posibleng ganito rin ang sapitin ng Laguna Lake kapag hindi napigilan ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga illegal at naglalakihang fish pen sa laot ng lawa. Hindi malinaw kung interesado ang LLDA sa sistema ng pamamahala at teknolohiyang ginagamit ng mga nagmamayari ng mga fish pen sa Laguna Lake. At isa ito sa magiging dahilan ng agarang pagkasira ng Laguna Lake. Let them harvest their produce and they will self-demolish by almost demolish na lahat. Malaking gulo yan.
kung i-demolish yan. Nag-invest ka ng mga millions of pesos para sa pen mo. Hindi mo lang i-give up yan ng ganyan-ganyan. So lalaban sa korte yan. Palay ko. Ang mga violators dito, kasi sa company names po yan. Oh, okay. We have no basis of, Yes. we have no way of finding out, except check the SEC, Securities and the Exchange Commission. But the thing is, alam naman po natin, ang dami names lang po yan. Madami din hong ex-military na nag-fish pen. At marami din hong politiko. Mga politiko. Maraming malalaking tao na dyan sa Laguna. It is a fact po. Pinapayagan lang po ng batas under our zoning and management program is 10,000. So, sobra na po tayo ng 12,000. Hectares yan? Opo. Pagpunta naman po natin sa fish cages, ang pinapayagan po ng ZOMA is 5,000 hectares of fish cages. Pagdating po natin sa fish bin, doon po tayo sobra. Okay. Kung tutupadin nila yung master plan ng LLDA, which is approximately 10,000 hectares lang ang lalagyan ng pen cage, then okay, mabubuhay ang lake na yan. Pero kung hindi nila makakontrol yung dami ng pen, mamamatay ang lake. Ilang toneladang feeds ang ginagamit yan? Papakain mga feeds. Opo. Pinagbabawal po natin yan. Hindi po allowed yan. Paano nyo yung pinagbabawal yan? Yun po ang Namomonitor. Yun po ang problema. Ang iba, gumagamit sila ng mga noodles, apat, bago magamit ng feeds. Kaya lang, yung sinking feed, minsan nakakasama pa kasi nakapupulot yung pond bottom nila, yung lake bottom, sinahin nila. Ang dapat ginagamit nila yung higher end na feeds, kaya yung mga floating feeds nila. Hindi yan bababa sa pond bottom at hindi makaka-cause ng pollutants. It would start with a survey, profiling of the That's the what industry. we're here for. Oo. We need to have a profile Yeah. of the kind of management, the kind of technology, how they do the farm management. And we will do that. We can advocate that to the law, to the LLDA. That's what we're And here that for. can be regulated through their permit system. Before they grant permits, Yes. they would require that the operator would train on sustainable aquaculture, what is the technology that they should follow, and then maybe come up with a kasunduan na they shall follow the stocking density, the Yes. feeding regime, the management, whatever, and then monitor na kung hindi nila sundin, i-cancel yung permit or not to be allowed to again in the next cropping.